po kasing naglalaro sa Facebook, siyempre po hindi niya bibigay ang pangalan. Sometimes they make a mockery of the hearings in Congress. Kung matulungan nyo kami, is it possible to identify them? Nakausap po namin ng Facebook. Meron ho kami yung opisina namin ng cybercrime within the DOJ. Ang data tungkol sa reklamo ay sisikapin po namin na malaman po lahat. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Sa pagdinig dito sa House of Representatives na pag-usapan din ang patungkol nga sa umano'y mga nagtatagong personalidad sa ibang pangalan at gamit umano itong picture nga ng ilang mga kilalang politiko. So in short, sila ang mga supporter nga ng mga politiko. Noong nakaraan kasi mga kababayan po natin, dito sa pagdinig sa House of Representatives, nung tinatalakay nga at inuusisa itong si Mayor Tumang patungkol sa anomalya na nangyayari sa bayan ng Mexico, Pampanga. So, baga hinahanap ngayon ng mga kongresista po natin ng komite kung tama ba yung paggasta ng pera ng Mexico, Pampanga, lalo na itong makontrobersyal na pagbili ng lupa na sobrang mahal umano at malayo doon sa original na presyo o sa market price. Ngunit may isang attack dog na sinasabi ni Congressman Marcoleta na itong si Poring Ponsalan, kung saan ay inaatake umano itong mga miyembro ng komite na sila nga yung nag-uusisa patungkol dito sa anomalya ni Mayor Tumang. So hindi nila ma-identify at gusto nga nila malaman at gusto nila ito magpakilala sa kanyang tunay na pangalan. Kaya naitanong niya rin sa isang councilor ng Mexico, Pampanga kung kilala niya ba ito. So hindi nga ma-identify din pati ng isang councilor ng Mexico, Pampanga. So pilit niya itong inaalam. Ngayon mga kababayan po natin ay tinatanong niya dito kay Department of Justice Secretary Boying Remulla kung kaya ba malaman or makilala ng Department of Justice gamit itong anti-cybercrime nila na malaman, ma-identify itong personal na nagtatago, personalidad na nagtatago sa ibang mukha at ibang pangalan. Ngunit aminado, itong si Secretary Boying Remulla, kung nasa Department of Justice umano, ito ay ipasa, ay mukhang mahirap. So ang may kakayanan umano nito ay ang NBI, ang PNP sa kanilang anti-cybercrime. Kasi sila umano yung may malaking pondo at budget at may kagamitan para alamin. So, patungkol po sa explanation ni Secretary Boying Remulla, ito po, panoorin natin ang kanilang pag-uusap, mga kababayan. This is in regard to the persistence of the Office of the Prosecutor of the ICC to investigate alleged killings at the time of the former president. President Marcos already made a statement on this, that we are done with the ICC. And considering that the appeal filed by the Office of the Solicitor General was denied, but obviously we know that the denial was not unanimous. It's a 3-2 decision. Pero this morning, Mr. Secretary, if you will read the papers, yun pong ating Commission on Human Rights made a statement, public statement. Ang sabi niya, they are willing to cooperate with the ICC if their office is stopped by the prosecutor. Nakalimutan ko na yung pangalan niya, Mr. Chair. Karim Kiram yata yun? Hindi. Artista po yung Karim Kiram yata. Karim Khan ata. How is that possible, Mr. Secretary, for our own Human Rights Commission to express cooperation with the ICC when the President already said, we're done with the ICC? How do you think they will proceed, sir? Mr. Chairman, I think that the Commission on Human Rights is an independent constitutional commission.
but it has to respect the other branches of government that are there. And when the executive was already given the statement or its own commitment, I believe that it is their duty to consult first with the executive regarding this matter, because we have to speak with one voice as a country. So in this regard, Mr. Chairman, we may have to communicate with the Commissioner on Human Rights about this matter. And of course, the Commission on Human Rights should also communicate with the Office of the Solicitor General. Yes, Mr. Chairman. Ano po yung competence ng ating yung mga cybercrime natin, Mr. Secretary? I have a very simple issue. Meron po kasing naglalaro sa Facebook. Siyempre po, hindi niya bibigay ang pangalan. Sometimes they make a mockery of the hearings in Congress, but they hide, you know, their identity. Incognito sila sa Facebook, but they tag people. When you ask the people being tagged in the Facebook, sabi nila friend sila. Pag tinag mo pala, Mr. Chair, friend mo pala. Ngayon, pag tinanong mo yung friend, kung kakilala niya yung tinag niya, kahit na friend niya, hindi niya rin kilala. Is it possible for the NBI cybercrime to identify kung sino man yun para hindi na mo nakapaglalaro sila? Hindi naman po kami nasasaktan, Mr. Secretary. Kaya lang, I think it's more on protecting the institution. Pinagtatawanan nila kami na, well, they have all the rights sana, but not the institution. Sana, kung matulungan nyo kami, is it possible to identify them? Kasi kung ako lang, talagang mahihirapan po ako. Kung ABS-CBN lang sana yon, Mr. Secretary, medyo madadali tayo. Salamat po. Ano ho kaya ho kausapin, ginagawa ho namin dito, kinakausap po namin ng Facebook. Meron ho kami yung opisina namin ng cybercrime within the DOJ talks to Facebook about taking down several posts that may be damaging to other people. And most of the time, we are obliged naman. Obliged naman po kami ng Facebook. So pwede ho yan. I think that it can be done. But the biggest anti-cybercrime office right now with the budget is actually the Philippine National Police. The anti-cybercrime group of the PNP is the biggest right now in the country. Ang NBI po, maliit po ang aming, hindi ho ganun kalaki ang aming capability pa. But we're trying to build up our capability sa cybercrime. And the same thing with DOJ, as we are trying to reorganize the offices of the DOJ so that we can be more responsive to the times, because 70% of the crimes now have a cybercrime component. And that's why we have to adjust our approach to crimes, Mr. Chairman. So ma-identify po natin sila, Mr. Secretary. Basta Yun lang po ibigay yung mo sa point. amin ang data tungkol sa reklamo, ay sisikapin po namin na malaman po Ma-identify. lahat. Opo, opo. Salamat po, Mr. So, ayan po mga kababayan po natin at patungkol nga dito sa umano'y nangyayaring pakikialam ng ICC sa ating bansa at mukhang nakikiisa itong Human Rights Commission on Human Rights dito sa pag-imbestiga nga ng umano'y extrajudicial killing sa ating bansa na dapat umano ay isa lamang yung ating advokasya. So dahil independent nga itong Commission on Human Rights, so mukhang hindi na umano ni kontrolado ng Department of Justice ito. Pero sana dahil nagbigay na umano ng pronouncement itong si Pangulong Marcos, dapat ay makiisa itong Commission on Human Rights dahil sila ay miyembro din naman ng ating gobyerno. So ganun pa man mga kababayan po natin, mukhang magwawakas na nga itong mga nagtatago sa maling pangalan, maling mukha. Lalo na itong tinuturing nga ni Congressman Marcolita na mga atakdog ng mga politiko na nakitaan ng anomalya na kahit nakikita nilang mali na nga ay pilit pa rin nilang sinusuportahan mga kababayan po natin. So humanda-humanda na sila dahil mukhang malalaman na rin at so madidiscover na rin at makikilala na kung sino talaga itong nagtatago sa maling mukha at maling pangalan. Yan po yung ating update. Maraming salamat. Pag-follow and subscribe po mga kababayan natin.